Mga kapuso, 10 araw na lang bago ang eleksyon 2025 at tuloy-tuloy ang pag-ikot ng ilang senatorial candidate. Ating saksihan. Sa Lucena, Quezon, binigyan diin ni Tito Soto ang paggawa ng batas kontra fake news. Ipaglalaban daw ni Senator Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Nais si Congressman Erwin Tulfo na isabatas ang aumento sa sahod. Pagpapababa sa singil ng kuryente ang prioridad ni Benher Abalos. Maayos at disenteng sahod ang bibigyang pansin ni Mayor Abby Binay. Si Senator Bong Revilla isusulong ang Universal Pension Plan para sa mga senior. Health sector ang tututukan ni Senator Pia Cayetano. Babantayan daw ni Ping Lacson ang national budget. Agri-tourism ang isusulong ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang tututukan ni Manny Pacquiao. Libreng gamot at pagpapagamot ang sinusulong ni Nars Aline Andamo. Suportado ni Bam Aquino ang pagtatayo ng Polytechnic University sa Paqui, Laguna. Si Representative Bonifacio Busita hangad daw na maging boses ng masa. Special education ang tinalakay ni Attorney Angelo de Alban. Humarap sa mga estudyante sa Maynila sina Luke Espiritu at Yodi de Guzman. Pagtaas ng sahod ang isa sa diniin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa Cavite si Attorney Raul Lambino. Kahapon, kasama niya si Dr. Richard Mata na malasakit center sa private hospitals ang tinalakay. At Jose Olivar na sinusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Dagdag trabaho ang isa sa idiniin ni Congressman Rodante Marcoleta. Food security at peace building sa Mindanao ang tinutulak ni Kiko Pangilinan. Paalala ni Ariel Querubin, maging matalino sa pagpili ng iboboto. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.